Panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nadulas? Nadulas ka. Ikaw mismo ang may gusto niyan. Tapos sabay bawi mo na nananawagan ka sa investigative authorities o agency sa mga pulis. Tapos ngayon, papakasuhan mo yung mga hindi sumasang-ayon sa ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Patawa ka. Kung meron man kayong gustong kasuhan, eto dapat ang kinakasuhan ninyo. Anong ginawa, mga Lodi? Panoorin natin ha, para magkaroon ka ng idea, gadon. Si Digo. Oh. Pinitik mo na? Ba't mo naman pinitik? Di ba mga vlogger nyo to? Mga vlogger nyo to? Uy, iba din Oh. ang kasalan yan, boss man. Anak ng tinapay, ganito ba yung mga loyalistang vlogger ninyo? Uy, ang iba, pinapakain Yung may pinag-aralan, desente? Ganito ba yung mukhang bakla na yan? Tapos yung nagbibideo, yung tabingi yung bunganga na babae? Hinahanap ko yung magnanakaw. Hinahanap ko yung magnanakaw? Ito pala, oh. Tapos pinapakain pa ni Kumi. Grabe Diba? naman, boss niyo, ulo. Oh. Uy, grabe naman yung effort ni Mike Cervera, oh. Grabe, no? Pinitik pa kanina yung... Tapos yung kakasuhan nyo, mga DDS vlogger? Wow ha? Ang lupit nyo! Kung sa tingin nyo, ipambabastos yung mga tanong namin kung nasan yung Pangulo, kamusta ang kalagayan niya, paano na lang to? Matapang lang to, mga Lodi, dahil meron pong nasa likod nila. Pero kapag bumabayan si Marcos Jr., yung pambabastos nyo kay Inday Sara Duterte, sa tatay niya, kay Basti Duterte, kay Pulong Duterte, ewan ko lang kung magawa nyo yan kapag si VP Sara Duterte na ang naging Pangulo. Magtago ka na kung sino man nagpopondo sa mga vlogger na ito. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po talaga ang hindi maganda sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Yung tipo, kapag sila po yung nababanatan, magkakaso po sila. Ito nga po, sinabi po ni Gadon, panahon na daw po para kasuhan ang mga DDS vloggers. Sabi po kasi sa kanyang post, nananawagan ako sa mga pulis at investigative agencies na umpisahan na ang pag-imbestiga at kasuhan ang mga taong ito. Ito ay pagmamalabis na, maaari itong makasira. Saan makakasira? Ito, panoorin yung mga buti, mga Lodi, para maging klaro. Saan daw makakasira? itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies, sa police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa. Wow! Makakasira sa mga investors. Sino ba ang sumira sa mga investors? Diba itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., si Marcos Jr. mismo, dahil laganap ang korupsyon dito sa ating bansa. Sinong gaganahan mag-invest sa bansang Pilipinas kung ganito po kawalang kwenta ang ating administrasyon? Lalong-lalo na po laganap na naman ang kriminal sa ating bansa. Ang dami pong nababalitaan, pinapatay mga negosyante, hino-hold up, at kung ano-ano pa mga idol. Sinong gaganahan yan? Tapos ngayon, ang mga vlogger, ang inyong pagdidiskitahan? At makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawa ng administrasyon. Kaya panahon na upang ito ay kanilang itigil at sila ay aking nadulas! Sila ay aking ulitin natin! itigil. At sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities. Nadulas ka! Ikaw mismo ang may gusto niyan. Tapos sabay bawi mo na nananawagan ka sa investigative authorities o agency sa mga pulis para kasuhan ang mga tutol sa ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ano? Kanilang kasuhan itong mga taong ito upang sila ay matigil. Kunyari ka pa, kanilang kasuhan. Ikaw ang mag-uutos niyan. Kaya ka nadidisbar Tapos ngayon kasi, nasa sa posisyon, tapos kung siya ang gagawa nun, napakagago naman talaga, di ba, ni Gadon? Nandyan siya sa posisyon niya, tapos siya ang magkakaso. Siyempre, itutulak niya mga kapulisan. Mananawagan siya kunyari. Pero totoo, sila po ang gagawa nun. Dahil kung pagbabasihan po natin ang mga post ng mga DDS vloggers, yan lang naman po ay naaayon kung ano pong nakikita natin sa garapalang pagnanakaw, korupsyon, yung paglustay sa pera ng taong bayan. Ginagawa po nilang hut-hutan ang taong bayan. Tapos ngayon, papakasuhan mo yung mga hindi sumasang-ayon sa ginagawa nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Patawa ka! Eto kung meron man kayong gustong kasuhan, dapat unahin nyo to. Kasi diba yung mga loyalist vloggers naman talaga ang bastos?
walang modo, walang pinag-aralan. Tingnan nyo naman. Ito dapat ang kinakasuhan ninyo. Anong ginawa mga Lodi? Panoorin natin ha, para magkaroon ka ng idea, gadon. Utakin to si Digo. Oh. Pinitik mo na. Ba't mo naman pinitik? Di ba mga vlogger nyo to? Sabi, oh. Mga vlogger nyo to? Uy, iba Oh. dinadasalan yan, boss man. Anak ng tinapay. Ganito ba yung mga loyalistang vlogger ninyo? Uy, ang iba, pinapakain Yung may pinag-aralan, desente? Ganito ba yung mukhang bakla na yan? Tapos yung nagbibideo, yung tabingi yung bunganga na babae? Hinahanap ko yung magnanakaw. Hinahanap ko yung magnanakaw? Ito pala, oh. Tapos pinapakain pa ni Kumi. Oh. Grabe Diba? naman, boss ni Ulo. Oh. Uy, grabe naman yung effort ni Mike Cervera, oh. Grabe, Pinitik no? niya pa kanina yung... Tapos yung kakasuhan nyo, mga DDS vlogger? Wow ha? Ang lupit nyo! Kung sa tingin nyo, ipambabastos yung mga tanong namin kung nasan yung Pangulo, kamusta ang kalagayan niya, paano na lang to? Anong ginagawa ninyo dyan? O kung gusto nyo magkaso, unahin nyo yung mga vlogger ninyo kasi ito talaga ang mga bastos, walang pinag-aralan, ngiwi ang utak. Matapang lang to mga Lodi dahil meron pong nasa likod nila. Pero kapag bumabayan si Marcos Jr., yung pambabastos nyo kay Inday Sara Duterte, sa tatay niya, kay Basti Duterte, kay Pulong Duterte, ewan ko lang kung magawa nyo yan kapag napalitan yung Pangulo. Dahil wala na naman magpupondo sa inyo. Ngayon mga Lodi, hindi pa nila nararamdaman yung takot. Kasi nga, malakas pa po sila sa hustisya. Pero kapag napalitan po ang Pangulo mga Lodi, malalaman at malalaman kung sino po ba talaga ang nagpopondo dito sa mga loyalist vloggers na to para bastusin ang mga Duterte, gawa ng istorya at kung ano-ano pang mga fake news. Kapag napatalsik sa pwesto ito si Marcos Jr., malalaman natin kung ano pa talagang katotohanan. Post nga po ito ni Harry Roque na meron nga daw pong pondo para sa mga Marcos vloggers. Ano na? Hindi ko muna i-reveal kung ano ginawa nila pag-i-invite sa akin dati. Kasusunod na, kapag meron pong pumatol sa akin na sinasabi po lang hindi sila bayaran, patunayan ko. Subukan nyo ako. Ngayon gadon, dito sa pinakita ko sa iyo, sino ang dapat unang kasuhan? Yung nambabastos ng dating Pangulo, pinipitik-pitik pa yung itlog, binihisan ng ganyan, nilagyan ng french fries sa ilong, o yung DDS vloggers na nagtatanong lang kung AI ba yon, kung totoo ba talagang stage 4, o ano po bang kalagayan ng ating Pangulo. Yun ang ating dapat malamang kasagutan. Halatang halata kasi na selective lang po talaga ang inyong gustong kasuhan. Kami lang po mga DDS supporters. Pero yung mga loyalist vloggers na lantaran pong pambabastos, pagmumura dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga anak, wala kayong gagawin. Kasi nga masaya kayo doon. Pero nung nababastos na at nakikita nyo sa social media na meron ng dextrose si PBBM na naghihingalo, umatake ka na. Tinamaan na yung ego nyo. Oh, dahil kayo na yung nabalikan. Pero ang una talaga ng babastos dito mga Lodi, itong mga pakawala ninyong loyalist vloggers. Yung walang mga pinag-aralan, tapos mga utak tungaw. Kung mag-vlog. Ito ba yung vlogger na gusto nyo suportahan? Yung tuwan-tuwa kayo, di ba? Puro pagtatanong po yung ginagawa ko, pero sa kanila, lantaran ang pambabastos, pagbumura. Di ba? Nakikita nyo po kung nagbumura sa galit. Sa nakikita po natin mga mali-malitang pera na pinakikinabangan lang ng mga ilbang kongresista, senador. Tapos tayong mga mahihirap ay lalong humihirap. Dahil sa mga politikong kagaya nila. Tapos ngayon magagalit kayo? O, gadon, baka gusto mong sagutin. Kung merong kaso talaga sa mga vloggers ng bastos at wala na sa ayos, unahin mong kasuhan itong mga loyalist vloggers. Baka bumilib pa ako sa iyo. Dahil sabi mo, di ba, umaabuso na at ito ay nagmamalabis na. Panahon na para kasuhan ang mga ito. So, kasuhan mo itong mga lecheng mga loyalist vloggers na to. Yan ang hamon ko sa'yo. Magtawanan muna kayo dahil ngayon, panahon nyo pa. Pag bumaliktad ang kwento natin dito sa Pilipinas at napalitan ng Pangulo, ewan ko na lang kung makapag-vlog pa ito ng ganito kapag si VP Sara Duterte na ang naging Pangulo. Magtago ka na kung sino man nagpopondo sa mga vlogger na ito. Stay safe. God bless you all. Duterte pa rin.